Agad namang napatigil ang ating bida nang makita niya si Yakshuan sa kakaibang kasuotan, at hindi niya maiwasang mamangha. Matapos mailapag ng dalaga ang dala-dala nitong tsaa, sinabi nito kung alam ba ng ating bida ang pinagmulan ng insensong sisidlan na iyon. Ngunit imbes na sagutin ang tanong, ang agad na naitanong ng ating bida ay tungkol sa payat na baywang ng dalaga. Dahil doon, bigla namang nahiya si Yakshuan at paliwanag pa nito ay hindi naman daw yun ang nais niyang sabihin. Binili pa niya ang suot niyang kasuotan noong siya ay nasa high school pa lamang, at ngayon ay medyo masikip na ito kaya kinailangan pa niyang pagtiyagaan bago maisuot. Hindi na lamang pinansin iyon ng ating bida at mas pinili na lamang niyang suriin ang pinaglagyan ng tsaa. Ayon sa kanya, ang sisidlan na iyon ay tila isang makabagong incense burner mula sa koleksyon ni Fan Guo. Kung pagbabasehan sa kahalagahan nito ayon sa klasipikasyon ng mga anti-gang bagay, marahil ay maaari itong maituring na pangatlong uri ng relikyang pangkultura. Dinugtungan pa ng ating bida na bagamat ganoon lamang ang katayuan nito, mayroon naman itong kakaibang kasaysayan. Ikinwento niya na, 180 taon na ang nakararaan, sa gitna ng pananakop ng mga banyagang puwersa, iniligtas ni Kapitan Zufeng ang anak na babae ng isang mayamang mangangalakal na nagngangalang Chen Yu. Sila ay nagkagustuhan agad sa isa't isa. Subalit hindi sang-ayon ang mayamang mangangalakal sa ugnayan ng kanyang anak at ng isang karaniwang mamamayan. Ipinilit nitong dapat munang maging general si Zufeng bago niya mapakasalan si Chen Yu. Bago tumungo sa labanan, iniwan ni Zufeng ang insensong sisidlan bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Hindi inaasahan, makalipas ang 10 taon ay tunay ngang naging general si Zufeng at kalaunan ay naikasal din sila ni Chen Yu. Habang naglalagay ng inumin sa tasa, nagsalita si Yakshuan at sinabi nito na ang sisidlang iyon ay nagsilbing saksi sa kanilang pagmamahalan. Naipamana pa ito sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa ito ay mawala sa gitna ng kaguluhan makalipas ang 100 taon. Idinugtong pa ni Yakshuan na noong siya'y bata pa ay labis niyang nagustuhan ang kwentong ito, at hindi niya kailanman inakalang matatagpuan pa niya ang mismong insensong sisidlan. Sinabi pa ng dalaga na ang mga salitang, habang buhay na pag-ibig, hinding-hindi magkakalimutan, ay inukit mismo ni Zufeng gamit ang kutsilyo. At ang tugon naman ng ating bida ay na talagang ang nakakaantig ang kwentong iyon, nawari tulad ng masarap at mabangong aroma ng tsaa. Pagkatapos ay tumingin ang ating bida kay Yakshuan at sinabi na napakaganda nito ngayong gabi, bagay na agad ikinagulat ng dalaga. Sa hindi inaasahan, biglang lumapit si Yakshuan at hinalikan ng ating bida. Nabigla man ang binata, hindi na rin nagpigil at agad na hinawakan ang baywang ng dalaga, ninamnam ang tamis ng kanilang halikan, at ramdam ang init ng pagdikit ng kanilang mga labi. Sa hindi inaasahan, sa sobrang sikip ng kasuotan ni Yakshuan, napunit ang damit nito. Mabilis na tinakpan ng dalaga ang sarili at nahihiyang nasambit kung paano nangyari iyon. Agad namang hinubad ng ating bida ang long sleeve na suot at iniabot kay Yakshuan. Pagkaraan ay binuhat ang dalaga, dahilan upang lalo itong mamula. Sa gitna ng kaba at kilig, narinig pa ang tinig ng ating bida na siya na ang magdadala rito sa silid para magpalit ng kasuotan. Wala nang nagawa ang dalaga kundi tanggapin ang bawat sandali, habang unti-unting nilalamon ng kilig ang gabi. Makalipas ang 2 araw, sakay ng isang magarang sasakyan, dumating ang ating bida at si Lu Yaxi sa harap ng bagong bahay na binili para dito, ang Longyuan Villa No. 1. Pagbaba nila, sinabi ni Lu Yaxi na hayaang mga katulong na lamang ang magdala ng malita at mas mabuting pumasok na muna sila sa loob. Agad na sumang-ayon ang ating bida. Habang papasok ang dalawa, isang lalaking katulong ang napabulong na naiinggit siya, dahil napakabata pa ng may-ari ngunit mayaman na at may kasamang napakagandang babae. May isang babaeng nakatulong din na biglang sumabat at tinawag pa itong handsome guy. Sa puntong iyon, ipinakita na si Liu Cheng, nakadesdes bilang katulong. Nag-alok ito ng tulong sa lalaking katulong. Muntik nang mabuking ang pagkakakilanlan ng babae nang mapatingin ang lalaki. Ngunit mabilis na kinuha ni Liu Cheng ang mga gamit at nagpaliwanag na siya ang bagong kasambahay ni Mr. Lin. Habang papasok, sa loob-loob nito'y napakadali raw ng lahat. Hindi naman naiwasang humanga ang lalaki at kasama nitong gwardya sa kanyang kagandahan,
kaya't nasabi ng isa na talagang marunong ang mga mayayaman magpasaya ng sarili dahil pati mga katulong ay magaganda. Samantala, sa labas, ipinakita ni Luyaxi ang hardin kay Lin Xin. Ipinagmalaki ang mga bulaklak na ipinananim, may lilac para sa kanya at hydrangea para sa ating bida, mga bulaklak na kapwa nila gustong-gusto. Sa halip, pabirong sinabi ng ating bida na mas maganda siguro kung may ilang aso rin sa paligid. Sinalubong sila ng mga babaeng hardinera na magalang na bumati. Napabulong ang ating bida na tila iyon nga ang buhay ng mayayaman, napakaganda at napakasarap. Masayang idinugtong pa nito na ang pagkain ay inihahanda ng mga kasambahay, ang kalinisan ay pinananatili, at ang mga damit ay sila ring naglalaba. Wala nang kailangang alalahanin sa trabaho, puro laro at pahinga lamang araw-araw. At higit sa lahat, may magandang babae pa sa tabi. Pagkatapos ay tumingin ang ating bida kay Luyaxi at pinuri itong mahusay sa pag-aasikaso. Muli pa niyang inalok ng isa pang sasakyan. Ngunit sagot ni Yaxi, sobra-sobra na ang mga ibinigay. Subalit iginiit ng ating bida na maliit na bagay lamang iyon at magbibigay pa siya ng ilang daang milyon ngayong gabi. Habang nag-uusap ang dalawa, mula naman sa loob ay nakatanaw si Liu Cheng. Halatang naiinggit at puno ng galit, iniisip na darating ang araw na mawawasak si Luyaxi, at sa hapagkainan, siya naman ang tatawa sa huli. Pagsapit ng hapon, abala si Luyaxi sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Hindi naman nakapidyo ang dalawang kasambahay na magkomento. Sinasabi nila na napakaswerte ni Mr. Lin dahil may kasintahang maasikaso na siya mismo ang nagluluto para sa kanya. Agad din itong sinang-ayunan ng isa pa. Pagkatapos magluto, ngumiti si Luyaxi at sinabi na ang pinakagusto niya ay ang makita ang itsura ni Lin Xin habang kumakain ng pagkain siya mismo ang naghanda. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang sumulpot si Liu Cheng at nag-alok ng tulong, sinasabing siya na ang maghahain ng pagkain sa ating bida. Dahil nakasuot ito ng maskara, hindi agad nakilala ni Luyaxi. Napatanong pa ito kung bago lang ba ang kasambahay at kung bakit nakasuot ng maskara. Mabilis namang nagpalusot si Liu Cheng, idinahilan na may konting sipon lamang kaya hindi dapat alalahanin. Medyo nagtaka si Luyaxi at napansin pa ang kaaya-ayang boses ng babae. Natanong pa nito kung ilang taon na ba siya. Sumagot si Liu Cheng na kaka-18 pa lamang at sabay ipinakita ang hubog ng katawan, bagay na ikinagulat ni Luyaxi lalo na't kapansin-pansin ang malalaki nitong dibdib. Pagkaraan ay nagutos si Luyaxi na dalhin ang mga inihandang pagkain sa master bedroom suite sa ikalawang palapag. Agad naman itong sinang-ayunan ni Liu Cheng. Nang makaalis na si Luyaxi, mabilis na may kinuha si Liu Cheng mula sa kanyang damit, isang maliit na sisidlan ng likido. Sa ngiti at tuwang-tuwa nitong anyo, ibinuhos ang laman ng sisidlan sa pagkaing inihanda ni Luyaxi, tanda ng isang masamang balak. Habang iniisip ang kanyang masamang balak, dumaan sa isipan ni Liu Cheng ang plano, kapag nakain ang pagkain may halong gamot, agad na mahihimbing sina Lin Xin at Luyaxi. At kapag natulog na ang dalaga, magkakaroon siya ng pagkakataon na magpakasawa kay Lin Xin sa mismong kama nito, sa harap pa ng kasintahan. Sa paniwala niya, dahil likas na mapusok ang mga lalaki, siguradong tatanggapin siya ng binata kapag naranasan nito ang kaligayahan na siya lamang ang maibibigay. At pagdating ng oras na magising si Lin Xin, siguradong tatanggapin siya ng buong buo. Ngunit bago pa man tuluyang makontento sa iniisip, narinig ni Liu Cheng ang mga gwardyang naghahanap. Nakakita ka ba ng katulong na iyon? Sigaw ng isa, habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Tinatanong pa ng isa kung paano nakapasok ng walang kumpirmasyon. Mabilis na humingi ng paumanhin ang bantay na nakaligtaan ito, at muling sumigaw ang pinuno ng mga gwardya na ipagpatuloy ang paghahanap. Nabahala si Liu Cheng at napaisip, natuklasan na ang kanyang presensya. Mabilis siyang tumakbo, naghanap ng matatagwan, ngunit halos lahat ng pinto ay nakakandado. Sa pagmamadali, napilitan siyang bumalik sa master bedroom suite kung saan siya naghatid ng pagkain kanina. Agad siyang pumasok at nagtago sa ilalim ng kama. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Narinig niyang pumasok sina Lin Xin at Luyaxi. Habang nakasilip mula sa ilalim ng kama, nakita niyang magkasama ang dalawa. Buong pagmamahal na inaya ni Luyaxi ang ating bida na tikman agad ang niluto bago ito lumamig.
Habang nakatingin, nadinig ni Liu Cheng ang sagot ni Lin Xin, pinuri pa ang hitsura ng pagkain. Sa isip ng nakatago, ito na ang tamang oras. Kailangang kainin ng dalawa ang pagkaing may halong gamot upang tuluyan silang mawalan ng malay. Nagpatuloy ang pag-uusap sa kama. Masayang sinabi ni Luyaxi na inalis na niya lahat ng tinik sa isda at pinasubaw si Lin Xin. Walang pag-aalinlangan, tinikman ito ng binata at nagsabing masarap nga ang pagkain. Nagtawaran pa ang dalawa, na para bang walang ibang tao sa paligid. Pinasubaw rin ni Lin Xin si Luyaxi ng sausage, dahilan upang mamula ang dalaga at mapangiti. Sa ilalim ng kama, kumukulo ang isipan ni Liu Cheng. Bakit hindi pa sila natutulog? Hindi ba gumana ang gamot? Imposible, ayon sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, marahang inanyayahan ni Lin Xin si Luyaxi na lumapit pa. Biglang pumasok ang isang kasambahay, dala-dala ang isang bag. Ipinahayag nito na hindi natagpuan ang peking katulong at malamang ay nakatakas na, ngunit naiwan ang isang handbag. Inalok ng kasambahay na ipasuri ito kay Luyaxi. Tinanggap ito ni Luyaxi at agad na nag-utos na iparating sa lahat na hindi na niya palalagpasin kung mauulit pa ang ganitong sitwasyon. Sumang-ayon ang kasambahay at umalis. Mula sa ilalim ng kama, halos mapatid ang hininga ni Liu Cheng nang makita ang bag. Sa isip nito, iyon ang kanyang bag. Binuksan ni Luyaxi ang handbag. Laking gulat nila nang makita sa loob ang costume ng isang reverse bunny girl. Napakunot ang noo ni Luyaxi at mariing sinabi na walang iba kundi si Liu Cheng ang naglakas loob na pumasok sa villa, tiyak na may masama itong balak. Nag-iba ang mukha ni Lin Xin, malamig ang boses nang sabihing nakatakas nga ito, ngunit kung nahuli lamang, tiyak na dinala niya agad sa pulisya. Narinig iyon ni Liu Cheng mula sa ilalim ng kama at napabulong sa sarili. Paano naging ganoon kalamag ang puso ni Lin Xin para sa kanya? Kung madadala siya sa pulisya, hindi ba't ibig sabihin noon ay matagal silang hindi magkikita? Gayunpaman, hindi na ito pinansin pa ni Luyaxi at humarap sa ating bida. Sinabi raw nito na kalimutan na ang babae at siya mismo ay may espesyal na bagay na inihanda para sa kanya, sabay haplos sa dibdib ng ating bida. Agad namang sinindihan ni Luyaxi ang isang aromatherapy. Nagulat ang ating bida at agad na nagtanong kung ano iyon. Ipinaliwanag naman ni Luyaxi na isa itong aromatherapy para sa kasiyahan at may kakaibang amoy na tiyak na magpapainit ng gabi. Habang kumakalat ang amoy sa buong silid at umabot pa sa ilalim ng kama, mabilis namang tinakpan ni Liu Cheng ang kanyang ilong upang hindi malanghap. Mas lalo pang nagulat ang ating bida nang makita na nagpalit ng kasuotan si Luyaxi, isang damit na tiyak na magpapainit sa sinumang makakakita. Napatanong tuloy ang ating bida kung bakit nakasuot ito ng reverse bunny girl costume na katulad ng kay Liu Yiking. Narinig iyon ni Liu Cheng mula sa ilalim ng kama, dahilan para lalo siyang mag-init sa galit. Gayunpaman, lumapit si Luyaxi sa ating bida at sinabi raw na dahil nais nilang subukan ang mas kapanapanabak na bagay, mas mabuting ituloy nila ito hanggang sa dulo. Sa ilalim ng kama, halos malagutan ng hininga si Liu Cheng sa galit. Sa isip-isip niya, paulit-ulit niyang minumura si Luyaxi. Ngunit sa ibabaw ng kama, tumugon ang ating bida na tila natuwa at sinabi pa raw na ang costume na iyon ay nakakaaliw, lalo na ang buntot nito nakakaiba ang pakiramdam. Narinig iyon ni Liu Cheng at hindi na niya napigil ang pagpawisan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na pumasok ang ideya na dapat siya ang nasa posisyon na iyon. Imbes na siya, si Luyaxi ang siyang tinatabihan ni Lin Xin. Ang inis at puot na nadarama niya ay halos umabot sa sukdulan. Habang abala sa ilalim ng kama ang puot ni Liu Cheng, nagsimula na ang gabi ng pagnanasa sa ibabaw ng kama. Ang dalawa ay lubos na nagpakasawa sa sarap ng kanilang pinagsasaluhan hanggang sa sila ay mapagod sa bengbangan at makatulog. Ngunit nang lumalim ang gabi, gumapang palabas mula sa ilalim ng kama si Liu Cheng. Pawis na pawis at nanginginig pa, bamulong sa sarili na wakas ay natapos na rin ang dalawa. Sa isip niya, kailangan na niyang makatakas bago pa siya mahuli. Sa kanyang paggapang, bigla na lamang may tumapak sa kanyang likod, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Laking gulat niya nang makita si Luyaxi na gising pa pala at tila inaantok lamang kanina. Sinabi pa raw nito na hindi siya basta makakatakas.
Habang patuloy na mahimbing ang tulog ng ating bida, mahina namang binalaan ni Luyaxi si Liu Cheng na huwag gumawa ng ingay kung ayaw nitong magising si Lin Xin at makatawag pa ng pulis. Nanginginig at pawis na pawis, nagtanong si Liu Cheng kung kailan pa siya nahuli ni Luyaxi. Sagot naman nito, alam na raw niya mula nang magpakilala si Liu Cheng bilang 18. Napamulagat si Liu Cheng at hindi na nakapagsalita. Dagdag pa ni Luyaxi, inihanda raw niya ang isang maliit na bitag para kay Liu Cheng, at tiyak nang nahulog siya rito. Sinabi pa niya na paano ba ang pakiramdam nang makita mismo ang karelasyon niyang si Lin Xin na nakikipaglapit sa kanya sa harap nito. Hindi ba't masakit iyon? Sa sobrang galit, sumugod si Liu Cheng at sumigaw na papatayin niya si Luyaxi. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na kinuha ni Luyaxi ang kanyang telepono at sinabing tatawag siya ng pulis. Dito na tuluyang nataranta si Liu Cheng. Pawis na pawis at nanginginig, agad niyang kinuha ang kanyang bag at dali-daling tumakbo patungo sa bintana. Bago tuluyang tumakas, sumigaw pa siya ng pagbabanta na maghihiganti siya balang araw. At dyan muna magtatapas ang recap natin ngayon mga boss, at abangan bukas ang susunod na part. Maraming salamat.